Napansin mo na ba na pagkatapos ng 40 taon, maraming tao ang naniniwala na ang pinakamataas na yugto ng kanilang pinansyal na buhay ay lumipas na? Na ang natitira na lang ay panatilihin ang mayroon sila, alagaan ang kanilang mga bayarin, at maghintay para sa pagreretiro. Sasabihin ko sa iyo ang isang bagay na magpapalito sa lahat ng iyon, ang pera ay hindi alintana kung ilang taon ka na. Wala itong edad. At paano kung ipapakita ko sa iyo na posible, sa anumang yugto ng buhay, kasama na pagkatapos ng 40 taon, na palakihin ang iyong kita sa antas na hindi mo kailanman naisip? Huminto sandali at pag-isipan, ang iyong kasalukuyang kita ba ay bunga ng iyong tunay na potensyal o ng lumang kaisipan na nakatanim sa iyo? Napag-isipan mo na ba kung ilang beses mong sinabing sa sarili mo na pagkatapos ng 40 taon, nababawasan ang mga oportunidad? Para bang may di nakikitang orasan na nagsasabing tapos na ang panahon ng iyong kasaganaan, at ang pinakamalaki na maaari mo na lang gawin ay panatilihin ang mayroon ka. Ang paniniwalang ito ay isa sa pinakamalaking piitan ng iyong pinansyal na buhay. Ang katotohanan, ito ay hindi higit sa isang nakasanayan na unti-unting naipasa sa iyo mula sa pamilya, lipunan, at mga lugar kung saan ka lumaki. At hanggat patuloy mong tinatanggap ito, bawat desisyon mo ay gagabay sa takot na mawalan sa halip na sa hangaring lumikha. Ang pera ay hindi nakikita ang mga kulubot, hindi kinikilala ang petsa ng kapanganakan, tumutugon ito sa enerhiya, pananaw, at aksyon. At mayroon ka pa nito ng sagana. Naranasan ko rin ito mismo. Nang nasa 30 taon ako, naligaw, walang malinaw na direksyon, at naniniwala na walang paraan palabas. Nang nagsimulang baguhin ko ang pananaw ko sa aking kakayahang kumita, may isang makapangyarihang nangyari, na pagtanto ko na ang edad ay hindi hadlang, kundi isang kalamangan. Bawat karanasan, bawat pagkakamali, bawat hirap na naranasan ko noon ay nagbigay sa akin ng kakayahan at pananaw na hindi matatagpuan sa isang 20 taong gulang. Ang akumuladong karanasan ay hindi pabigat, ito ay intelektual, emosyonal, at praktikal na kapital na maaaring maging resulta sa pananalapi. Mayroon ka rin ng ganitong karanasan. Isipin ang iyong mga kakayahan, ang iyong mga kwento, ang mga koneksyong iyong nabuo. Ilan sa mas batang tao ang magbabayad para matutunan ang alam mo na? Ilang kumpanya ang maghahangad ng isang tao na may iyong pananaw upang lutasin ang mga kagyat na problema? Ang unang pagbabago ay nasa loob. Magsimula ngayon sa pagsulat, ang aking kita ay walang edad at basahin ito araw-araw. Sa pag-uulit nito, pinipilit mo ang utak mo na lumikha ng bagong neural na pattern. Sa mga susunod na araw, isulat ang lahat ng bagay na alam mong mahusay kang gawin at maaaring magbigay ng halaga. Maaaring ikaw ay eksperto sa isang larangan, may kakayahang manu-manong gumawa, o nakakaalam ng mga shortcut sa mga proseso na sa iba ay parang labirinto. Ito ang pangunahing material para sa bagong pinagmumulan ng kita. Pahintulutan ang sarili mong isipin kung ano ang gagawin mo kung walang limitasyon sa edad. Anong uri ng negosyo ang bubuksan mo? Anong uri ng serbisyo ang iaalok mo? Anong kaalaman ang ituturo mo? Ang ehersisyong ito ay hindi pambata, ito ay reprogramming ng isip. Ngayon, tingnan ang mga takot. Maaaring iniisip mo, sobrang delikado, hindi ko alam kung magagawa ko, o wala na akong enerhiya tulad dati. Karaniwan ang mga takong ito, ngunit hindi ito katotohanan, ito ay mga kaisipan. At ang mga kaisipan ay maaaring palitan. Simulan sa pagtatanong sa bawat isa. Talaga bang wala kang enerhiya? O baka ginagamit mo ang enerhiya mo sa pagpapanatili ng buhay na ayaw mo na? Talaga bang delikado? O mas delikado ang matapos ang buhay na parang hindi ka kailanman nag-try? Ang panloob na pag-uusap na ito ay nagbabago ng takot sa gasolina. Tanungin ang sarili, kung sigurado akong magtatagumpay ito, ano ang gagawin ko ngayon? Ang simpleng tanong na ito ay nagbubukas ng mga nakatagong landas. Ang mga taong nagtagumpay at pinalaki ang kanilang kita pagkatapos ng 40 taon ay may isang bagay na pareho, pinili nilang itigil ang paghihintay ng pahintulot. Napagtanto nila na ang edad ay nagdudulot ng kapanahunan, focus, at disiplina. Isipin si Vera Wang na nagsimulang buuin ang kanyang imperyo sa moda sa 40 taon, o si Colonel Sanders na inilunsad ang IDESE pagkatapos ng 60 taon. Ang mga kwentong ito ay hindi pambihira, ito ay resulta ng bagong desisyon sa isip. Maaari kang maging susunod na halimbawa kung magsisimula ka ngayon. Hindi kailangang maging malaking negosyo sa simula. Maaaring isang maliit na proyekto, maliit na serbisyo, konsultasyon, o digital na produkto.
Ang mahalaga ay magsimula, kahit maliit, upang sirain ang lumang kaisipan ng kakulangan. Sa susunod na 7 araw, hamunin ang sarili na tukuyin ang hindi bababa sa 3 aspeto ng iyong buhay kung saan maaari kang lumikha ng dagdag na halaga, bagay na babayaran ng mga tao. Maaaring kaalaman, oras, kakayahan, o network ng koneksyon. Isulat, magsaliksik, at hayaan ang sarili mong makita kung paano ito maaaring maging kita. Pagkatapos ng 7 araw, pumili ng isa sa mga ideyang iyon at gawin ang isang konkretong hakbang, kahit maliit. Maaaring magbukas ng pahina sa social media para ipakita, mag-alok ng serbisyo sa mga kaibigan, o sumali sa mabilis na kurso upang pagbutihin ang alam mo na. Ang hakbang na ito ay sumisira sa mito na pagkatapos ng 40 taon ay hindi na maaaring magsimula. Sa kabaligtaran, pinapatunayan nito sa utak mo na ikaw ang may hawak ng iyong kwento. Kapag tinanggap mo na walang limitasyon sa edad sa paglikha ng kayamanan, nagbabago ang mundo sa paligid mo. Ang mga oportunidad ay laging nandyan, ngunit tumitingin ka sa ibang direksyon. Magsimula ngayon, kahit isang bagong kaisipan, isang paungusap sa papel, o isang maliit na pagsubok sa merkado. Bawat hakbang ay nagpapatibay sa iyong bagong pattern ng isip. At sa hindi inaasahang pagkakataon, ang ideya na ang kita ay may edad ay magiging kasing katawa-tawa ng dapat sana mula pa sa simula. Ito ang susi para baguhin ang laro, sirain ang mito, kontrolin ang sarili, at intindihin na pagkatapos ng 40 taon ay hindi katapusan, kundi ang pinakamagandang panahon upang palakihin ang iyong kita. Ang pag-iisip ay isang kasanayan na maaaring matutunan, at ang tuklasing ito ang nagbago sa aking buhay. Naalala ko pa kung paano noong unang beses na pumasok ako sa lugar ng trabaho nina Earl Nightingale at Lloyd Conant. Talaga kong gusto na maging mentor si Earl, pinagmamasdan ko siyang magsalita, maghanda ng talumpati, pumili ng mga salita. Mayroong isang aktibong katahimikan sa lugar na iyon, ang mga tao ay hindi lamang tumutugon sa mga pangyayari, sila ay humuhubog muna ng mga kaisipan bago kumilos. Ang pananaw na iyon ay tumama sa akin ng malakas, hindi ito swerte, hindi ito mahika. Ito ay isang organisadong paraan ng pag-isip. Napagtanto ko roon na ang sistematikong pag-isip ay maaaring baguhin ang isang taong halos hindi marunong magbasa upang maging isang individual na kayang lumikha ng kahanga-hangang mga resulta. Ang damdaming naramdaman ko ay halo ng kahihiyan at ginhawa, kahihiyan dahil napagtanto ko kung gaano kaliit ang aking kaalaman, ginhawa dahil natuklasan kong hindi ito likas na talento, ito ay isang kasanayan na maaari kong matutunan at sanayin. Ang unang praktikal na hakbang ay tanggapin na maaari mong sanayin ang iyong paraan ng pag-isip. Hindi sapat ang magkaroon ng mga nagkalat na ideya, kailangan mo ng isang metodo. Gawin mo ngayon, maglaan ng 15 minuto bawat araw, walang telepono, walang balita, para lamang magtuon sa isang tunay na problemang pinansyal na kinakaharap mo. Pumili ng isang simpleng problema. Paano madadagdagan ang iyong kita ng 10% sa susunod na 3 buwan, o paano gawing pinagkukunan ng kita ang isang libangan? Sa loob ng 15 minutong ito, huwag munang maghanap ng solusyon, mag-isip lamang, ilista ang mga hinuha, isulat kung bakit maaaring mali ang bawat isa, at isipin ang 3 ganap na magkaibang landas. Ang ganitong pagsasanay sa metacognition ay nagpapabuti ng iyong kakayahan na ilapat ang mga patakaran at suriin ang mga pagpipilian, lalo na kapag humaharap sa komplikadong mga desisyon. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang pagsasanay sa mga estratehiyang metakognitibo ay nagpapabuti ng paggawa ng desisyon, kahit sa mga mas matandang tao, ibig sabihin, ang mas mahusay na pag-isip ay epektibo na kahit lampas na sa 40. At may ebidensyang siyentipiko para dito. Ngayon, alisin natin ang mga takot na palaging sumulpot sa oras na ito. Paano kung hindi ko alam? Paano kung huli na? Paano kung masasayang ang oras ko? Ito ay mga tinig ng conditioning. Tanungin ang iyong sarili ng malakas, kung sigurado akong hindi ako mabibigo, ano ang gagawin ko ngayon? At hayaang hilahin ng tanong na ito ang mga opsyon. Sa halip na gamitin ang enerhiya sa pagpapatunay na tama ka sa isang takot, gamitin ang enerhiya para subukan ang maliliit na hinuha. Mabilis na subukan, mabilis na matuto. Ito ang strategikong pag-isip, bumuo ng hinuha, subukan gamit ang totoong datos, at i-adjust. Hindi ito romantisismo ng aksyon, ito ay pagbawas ng panganib sa pamamagitan ng kontroladong eksperimento. Ang pagbabago ng pananaw mula sa pagiging biktima ng oras tungo sa pagiging siyentipiko ng iyong buhay pinansyal ay malalim na nakakaapekto sa resulta, dahil ang paniniwala sa iyong kakayahan, ang iyong financial self-efficacy,
ay direktang kaugnay ng mga aksyon na ginagawa mo, pagpaplano, pag-impok, pamumuhunan, at paglikha ng bagong pinagkukunan ng kita. Ipinapakita ng mga pag-aaral sa financial self-efficacy na habang mas mataas ang paniniwala na kaya mong pamahalaan ang sariling pera, mas marami kang produktibong aksyon sa pera. Isipin ang isang konkretong halimbawa. Isipin mong nagtrabaho ka ng maraming dekada sa isang kumpanya at alam mo ang mga proseso na wala ng ibang nakakaalam sa iyong rehiyon. Sa 15 minutong nakatuon na pag-isip, maaari kang makabuo ng 3 paraan upang gawing bayad ang iyong kaalaman, konsultasyon kada oras, isang mini-course online na 3 oras ang haba, o isang diagnostic service para sa lokal na mga kumpanya. Piliin ang pinakasimpleng ideya, halimbawa, mag-alok ng sesyon ng konsultasyon na 60 minuto sa Zoom at isagawa ang isang microtest, isulat ang isang pahina tungkol sa serbisyo, i-post sa isang profesional na social network, at imbitahan ang 5 kontak para sa isang libreng sesyon kapalit ng feedback. Sukatin, ilan ang sumagot? Ilan ang nag-schedule? Ilan ang magbabayad pagkatapos? Ang mga datos na ito ang magsasabi kung sulit ang hinuha. Ang siklo ng pag-iisip, pagsusuri, pag-aayos na ito ay mas makapangyarihan kaysa sa paghihintay ng perpektong oportunidad. Isa pang punto, ang pagbabago ng pattern ng pag-isip ay hindi nangangahulugang baliwalain ang damdamin, ibig sabihin, gamitin ang mga ito bilang datos. Kung sa pag-isip ng isang ideya ay nakararamdam ka ng pagkabalisa, tanungin ang sarili, ang pagkabalisa ba ay totoong babala, malaking panganib sa pananalapi, o bakas lang ng limitadong paniniwala, hindi ako karapat-dapat? Isulat at paghiwalayin ang totoong panganib sa mga lumang kwento. Ipinapakita ng agham na ang ating emosyonal na relasyon sa pera ay nakakaapekto sa mga desisyon na kasing halaga ng pag-impok at pamumuhunan. Ang pagkilala dito at regulasyon ng emosyon ay nagpapabuti ng financial behavior. May ilan na nagtatanong kung ang positibidad ay simpleng magic thinking. Hindi. Ang tamang aplikasyon ng optimismo ay isang kognitibong mekanismo na nagpapadali ng patuloy na aksyon at matagalang pagpili. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mga optimistiko ay mas matalino sa mga galaw pinansyal at nagpapatuloy sa mga estratehiyang nagbabalik ng kita. Ang optimismo ay hindi bulag na pananampalataya. Ito ay estratehikong pagpili ng focus na nagbibigay sa iyo ng enerhiya upang lumikha at subukan ang mga posibilidad. Ngayon, isang konkretong, praktikal, at nasusukat na hamon, hindi mantra, kundi eksperimento. Sa loob ng 21 araw, gawin ang practice ng nakatuon na pag-isip, 15 minutong pang-araw-araw na nakabalangkas ganito. Unang 7 araw, inventaryo ng kapital, mga kasanayan, kontak, lokal na oportunidad. Ika-8 hanggang 14 na araw, paglikha ng mga ideya, minimum 3 bawat araw, at pagpili ng isa para sa microtest. Ika-5 hanggang ika-17 araw. Pagsasagawa ng microtest sa hindi bababa sa 5 kontak at pagkolekta ng feedback. Itala bawat araw, oras, ideya, reaksyon ng merkado, natutunan. Sa katapusan, magkakaroon ka ng totoong datos, at higit sa lahat, isang bagong mental na pattern, mula sa pagiging tagagamit ng ideya ng iba, magiging tagalikha ng solusyon. Ang ganitong ugali ng sistematikong pag-iisip ang lumilikha ng kalinawan, nagpapababa ng pag-aalinlangan, at nagbubukas ng pagkakataon upang paramihin ang kita. Sa huli, ang pinakamalaking kaibahan sa pagitan ng mga naipit at sa mga sumusulong ay hindi swerte. Ito ay ang kahandaang sanayin ang pag-isip, gawing hinuha ang pagsubok, at mag-adjust ng may kababaang loob. Natutunan ko ito sa pagmamasid at pakikipagtulungan sa mga master na hindi nag-imbento lang, nag-isip muna bago lumikha. Gawin ang pag-iisip bilang pang-araw-araw na gawi at makikita mong mas mabilis, mas tama, at mas kumikitang ang mga desisyon. Ang mahusay na pag-iisip ay hindi luho ng intelektual, ito ay kasangkapan para sa kaligtasan at kasaganaan, lalo na pagkatapos ng 40. May isang tahimik na batas na nagtatakda kung magkano ang matatanggap mo, at wala itong kinalaman sa swerte, paboritismo, o misteryosong tadhana. Ito ang batas ng kabayaran. Gumagana ito sa lahat ng pantay-pantay, at tinutukoy na ang perang pumapasok sa iyong buhay ay proporsyonal sa 3 tiyak na salik, ang pangangailangan ng ginagawa mo, ang kakayahan mo sa paggawa nito, at ang hirap na mapalitan. Nang maunawaan ko ang batas na ito, itinigil ko ang pagsisi sa mga pangyayari at sinimulang suriin, ng malinaw at walang emosyon, kung saang punto ako maaaring maging mahalaga sa paraan na kakaunti lamang ang nakakaya. Ang pagkaunawang ito ang nag-alis sa akin sa karera ng daga at nagbigay daan upang akuin ang kontrol sa aking pananalapi.
Nasa paglilinis ako ng mga opisina, isang simpleng trabaho, ngunit napansin kong may napakalaking pangangailangan at kakaunti ang maayos na organisasyon. Bumuo ako ng mas mahusay na pamamaraan, pinanatili ang pamantayan sa mga serbisyo, lumikha ng tiwala sa mga kliyente, at naging hindi mapapalitan. Bigla, tumaas ang aking kita dahil isinasagawa ko ang batas nang hindi ko pa alam ang pangalan nito. Tignan mo ang iyong buhay ngayon at itanong, ang ginagawa mo ba ngayon ay may matinding pangangailangan sa merkado? Kung ang sagot ay medyo, doon ka dapat magsaliksik. Kung nagtatrabaho ka sa larangan na may pila ng mga kwalipikadong tao na handang pumalit sa iyo, mababa ang iyong halaga. Ngunit kung bumubuo ka ng kakayahang nakalulutas ng isang agarang problema at kakaunti ang may ganito, agad na tumaas ang iyong halaga. Pagkatapos ng 40, may napakalaking kalamangan ka, karanasan sa buhay. Kilala mo ang mga detalye ng merkado, mga shortcut, pagkakamali, at solusyon na hindi pa naiisip ng mga batang profesional. Gamitin ang karanasang ito upang maging isang tagalutas ng mahahalagang problema. Gumawa ng listahan ng mga problemang naresolba mo ng may kahusayan. Pumili ng isa at simulan ang pagbuo ng alok ng serbisyo o produkto batay sa espesyalisasyon na iyon. Ngayon, isipin ang pangalawang salik, ang iyong kakayahan. Hindi sapat na may pangangailangan lamang, kailangan ay higit ka sa karaniwan. Hindi ibig sabihin nito na kailangan maging henyo, kundi magsanay, mag-aral, at mag-practice hanggang maging bihasa. Kung mahusay ka na, maglaan ng karagdagang 1 oras bawat araw upang matuto ng bagong kaalaman na magpapabuti sa iyong pagganap. Maaaring ito ay isang online na kurso, bagong software, sertipikasyon, o mas mahusay na proseso. Habang nagpapahinga ang iba, nagiging mahirap kang palitan. Pagkatapos ng 40, hindi mo na kailangang magsimula sa wala, mayroon ka ng pundasyon. Ang pagpapahusay sa kung ano ang ginagawa mo ay maaaring magdulot ng malaking pag-unlad. Ang ikatlong salik ay ang hirap ng pagpapalitan. Hindi lamang pagiging mahusay, kundi pagiging natatangi. Ang pagka-espesyal ay nagmumula sa pagsasama ng mga karanasan. Halimbawa, ang isang taong nagtrabaho ng maraming taon sa logistika at may kasanayan sa digital na kagamitan ay maaaring mag-alok ng isang napakakaunting konsultasyon kumpara sa isang tao na ang alam lamang ay logistika. Gumawa ng inventaryo ng iyong natatanging kombinasyon. Tanungin, anong halo ng kakayahan ang mayroon ako na kakaunti lamang ang may ganito? Maaaring mayroon kang teknikal na karanasan at kasanayan sa komunikasyon o mahusay sa benta at malalim ang pagkaunawa sa isang partikular na larangan. Ang kombinasyong ito ay ginagawang ikaw ay isang bihirang asset. Kapag napansin ng mga tao na mahirap kang palitan, handa silang magbayad ng higit nang hindi gaanong nakikipag-ayos. Ang mga kumpanya na hindi pinansin ang batas na ito ay nagdusa. Ang Blockbuster ay may access sa teknolohiya ng streaming bago pa man ang Netflix, ngunit hindi nakita ang agarang pangangailangan ng mga consumer. Hindi nag-develop ng kasanayan at naging madaling palitan. Resulta, nawala. Sa kabilang banda, isipin si Jeff Bezos. Nagsimula ang Amazon sa pagbebenta ng mga libro, ngunit nakita niya ang napakalaking pangangailangan sa online na kalakalan, nag-develop ng mga kasanayang logistical at teknolohikal, at lumikha ng estrukturang hindi madaling palitan sa maikling panahon. Ipinatupad niya ang batas ng kompensasyon sa pandaigdigang sukatan. Maaari mo ring gamitin ito sa iyong buhay kaagad. Simulan sa pamamagitan ng paggawa ng listahan ng 3 agarang problema na kinakaharap ng merkado sa iyong larangan. Pagkatapos, gumawa ng listahan ng 3 paraan upang maging mas mahusay kaysa sa karaniwan sa bawat problema. Pumili ng natatanging kombinasyon upang pagtrabahuhan sa mga susunod na buwan. Gawing konkretong alok ito, maaaring produkto, serbisyo, mentorship, konsultasyon, aplikasyon, o proseso. Kasabay nito, palakasin ang iyong otoridad, mag-publish ng nilalaman, lumahok sa mga kaganapan, magbahagi ng mga case study. Mas maraming tao ang nakakita sa iyo bilang sanggunian, mas mahirap kang palitan. Isa pang makapangyarihang punto ay ialiin ang iyong trabaho sa mga umuusbong na trend. Ipinapakita ng tunay na datos na, habang nagbabago ang ekonomiya, may lumilitaw na bagong pangangailangan at nagiging hindi na gaanong kapaki-pakinabang ang luma. Ang lihim ay hindi lamang habulin ang uso, kundi intindihin ang ugat ng problema at maagang magposisyon. Gamitin ang pananaliksik, datos, at pakikipag-usap sa mga kliyente upang tuklasin kung saan lumalaki ang pangangailangan. Sa pamamagitan ng pag-apply ng batas ng kompensasyon, hindi lamang tumataas ang kita,
kundi tinitiyak din ang pangmatagalang katatagan dahil nakaposisyon ka kung saan patungo ang merkado, hindi kung nasaan na ito. Pagkatapos ng 40, ang pinakamalaking bentahe mo ay ang networking at reputasyong naipon. Gamitin ito upang pabilisin ang paglalakbay na ito. Mag-ayos ng mga pag-uusap sa mga dating kasamahan, kliyente, at kasosyo. Tanungin kung anong mga problema ang kanilang kinakaharap ngayon. Maraming beses, ang insight para sa isang mataas na kumikitang negosyo ay nakatago sa tila simpleng pag-uusap. Ginagawang pilot project ito, sinusubok, inaayos, at pinalalawak. Ang pagsasanay na ito ay nagpapagana sa batas ng kompensasyon sa iyong pabor halos otomatiko. Sa huli, internalisahin ang ideya na ito, ang pera ay epekto, hindi sanhi. Ang sanhi ay ikaw ang makahanap ng totoong problema, mag-develop ng bihirang kakayahan, at maging mahirap palitan. Ang pera ay tugon lamang dito. Ito ang esensya ng batas ng kompensasyon. Kapag binago mo ang focus mula sa kita patungo sa paglikha ng bihirang halaga, na-unlock mo ang puwersa na walang edad, walang limitasyon, at walang expiration. Bawat araw pagkatapos ng 40 ay maaaring maging hakbang patungo sa mas mataas na antas ng kasaganaan, hanggat ipinapamuhay at hinihinga mo ang prinsipyong ito. Nang tunay kong naunawaan ang kapangyarihan ng maramihang daloy ng kita, may nagbago sa akin mula sa takot patungo sa pagpapalawak. Hindi lamang ito magandang ideya, ito ay konkretong estratehiya na nagbabago ng panganib sa oportunidad. Ang NSE, maramihang pinagmumulan ng kita, ay hindi ibang trabaho o pansamantalang pagkakakitaan. Ito ay ang paglikha ng mga punto ng halaga na nagtatrabaho para sa iyo kahit wala ka. Tulad ng sinabi ko sa aking transkripsyon, ang NLI ay acronym para sa Multiple Sources of Income at hindi ito walang laman na teorya. Ito ay isang praktikal na prinsipyo na aking isinagawa mula pa noong dekada 70 at 60 na nagpatakbo sa aking pera mula sa iba't ibang pinagmumulan hanggang sa nagsimulang pumasok ito sa bangko nang hindi ko kailangan na palaging nariyan. Maaaring isipin mo, para ba ito sa mga batang negosyante o may swerte lamang? Tanungin mo ang sarili mo, ilang tao sa kilala mo ang umaasa sa parehong pinagkukunan ng kita sa loob ng 30 taon at pakiramdam ay ligtas? Ang nakatuon sa iisang pinagmumulan ng kita ay mapanganib, isang gulat, at lahat ay maaaring magbago. Ang lohika ng maraming pinagmumulan ng kita ay simple at makapangyarihan, sa halip na umasa sa iisang gripo, maglagay ka ng maraming gripo, ang ilan ay malalaki, ang ilan ay maliliit, ang ilan ay nangangailangan ng presensya, ang ilan ay patuloy na nagbibigay kahit natutulog ka. Mga halimbawa, ang isang propesyonal ay maaaring panatilihin ang kanyang trabaho, aktibong kita, magbigay ng paminsang konsultasyon, kita mula sa serbisyo, lumikha ng online na kurso, pasibong kita, at makatanggap pa rin ng royalties o lisensya mula sa nilalaman. Ang lahat ng ito ay pinagsama ay labis na nagpapababa ng posibilidad ng pagbagsak sa pananalapi dahil sa pagkawala ng trabaho. Ang diversifikasyon ng kita bilang estratehiya ay eksaktong ito, bawasan ang kahinaan at lumikha ng puwang para sa paglago. Ang mga pag-aaral at pagsusuri sa pinansyal na katatagan at estratehiya sa diversifikasyon ay sumusuporta na ang paglikha ng alternatibong pinagkukunan ay nagpapabuti ng seguridad sa pananalapi at nagpapabilis ng pagbuo ng kayamanan. Alam ko na ang pinakamalaking pagtutol ay nagmumula sa pakiramdam ng kakulangan sa oras at takot na magsimula ng mali. Kaya hindi ko hinihiling na sumisid ka sa tubig bago marunong lumangoy. Hinihiling ko na magsimula ka sa maliit, sa pinakamaliit na viable na daloy ng kita, isang microm-C, na maaari mong subukan sa loob ng 30 araw. Gumawa ng inventaryo ng iyong mga kasanayan, mga paulit-ulit na gawain sa trabaho, mga libangan, mga koneksyon na nagtitiwala sa iyo. Piliin ang pinakasimpleng ideya na maaaring magbenta, isang sesyon ng konsultasyon ng 60 minuto, isang praktikal na e-book, isang mini-kurso ng 70 minuto, o isang maliit na produktong gawa sa kamay na ibinebenta sa maliit na sukat. Ipakilala ito sa maliit na grupo, 5 kliyente, 10 kaibigan, at itala ang mga resulta. Ang totoong datos, gaano man kaliit, ay mas mahalaga kaysa sa walang katapusang pagpaplano. Ang mga microtest na ito ay nagbibigay daan para matuto, mag-ayos, at mabilis na gawing totoong pinagkukunan ng pera ang isang bagay na dati mukhang mapanganib. Mayroon ding psikolohikal na epekto na napakahalaga. Ang pagkakaroon ng maraming pinagmumulan ay nagpapababa ng agarang pagkabalisa sa pananalapi. Kapag bahagi ng iyong kita ay mula sa mga pinagkukunan na hindi nakadepende sa iyong oras,
ang isip mo ay nakaka-relax ng sapat para mag-isip ng estratehiko, magtaya ng ligtas, at gumawa ng pangmatagalang desisyon. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mga alalahanin sa pananalapi ay malakas na naugnay sa psikolohikal na paghihirap, ang pagtaas ng konsistensya at prediktibilidad ng kita ay nagbabawas ng stress at nagpapabuti ng kalusugan ng isip. Hindi ito mahiwaga, ito ay nasusukat na epekto. Gusto kong ibahagi ang isang bagay na ginagawa ko araw-araw, simple at konkretong hakbang, isang pahayag na inuulit ng may paninindigan na isinusulat at sinasabi ko. Ako ay labis na masaya at nagpapasalamat ngayon na ang pera ay dumarating sa akin sa lumalaking dami mula sa maraming pinagmumulan sa patuloy na paraan. Sa simula, parang pangungusap lamang ito, sa paglipas ng panahon, binago ng gawin na ito ang aking focus at atensyon, nagsimulang makita ang mga posibilidad kung saan dati ay nakikita lamang ang problema. Ang pagbabago ng focus na ito ay nagdala sa akin sa paglikha ng mga unang daloy ng pera bukod sa aking pangunahing trabaho. Ang ilan ay nagtagumpay, ang ilan ay natigil, ngunit ang natira ay ang kabuuan, pera mula sa mas maraming lugar, mas kaunting pagdepende, mas maraming kalayaan. Totoo ito at totoo sa buhay, hindi ito swerte, ito ay resulta ng paulit-ulit na pagkilos, atensyon, at aksyon. Ngayon, isang praktikal na babala, ang maraming pinagmumulan ay hindi nangangahulugang kailangan mong maging gumagaling sa lahat ng walang sistema. Kung walang sistema, nauubos ang enerhiya at nawawala ang oras para sa pamilya, kalusugan, at kasiyahan, isang puntong madalas nakakaligtaan ng marami. Gumawa ng limitasyon, oras na ilalaan, simpleng automation, mga pagbabayad, schedule, pangunahing sales funnel, at mga kasosyo kung kinakailangan. May mga praktikal na gabay kung paano mag-diversify nang hindi nawawala ang isip, hindi ito tungkol sa pagtatrabaho ng higit, kundi sa pagtatrabaho ng naiba. At kung iniisip mo na tanging mayayamang tao lamang ang nakikinabang sa pasibong kita, isipin si Elvis Presley, ang kanyang mga recording ay patuloy na kumikita para sa kanyang estate. Lumikha siya ng isang bagay na patuloy na nagbabayad dekada pagkatapos. Hindi ito mahika, ito ay paglikha ng mga asset na nagbubunga ng tuloy-tuloy na kita. Sa kabilang banda, may mga korporasyon at leader na hindi nag-diversify o hindi nakasabay sa pagbabago at nagbayad ng mataas na presyo. Ang pagkatuto kung paano palakihin ang mga pinagmumulan ng pera ay isa sa pinakamahalaga at pinaka-transformative na kakayahan na maaaring linangin ng sinuman sa 40, 50, 60 na taon. May oras ka, network, karanasan, at otoridad, gamitin mo ang mga ito. Ihahain ko sa iyo ang isang praktikal na hamon, ang sprint lalay sa 30 araw. Linggo 1, inventaryo. Ilista ang 20 posibleng asset, kasanayan, koneksyon, nilalaman, bagay na maaari mong ibenta. Linggo 2, pumili ng isa at buuin ang EFI, isang pahina, isang serbisyo ng 60 minuto, isang produkto. Linggo 3, gumawa ng 5 hanggang 10 test sa totoong tao, kolektahin ang feedback at ayusin. Linggo 4, i-automate ang minimum, online scheduling, pagbabayad, paghahatid, at itala ang mga resulta. Kung sa katapusan ng 30 araw ay napatunayan mo ang isang pinagkukunan na kahit maliit ay totoong nagbabayad, natalo mo na ang inertya. Ulitin ang cycle para sa ikalawang pinagmumulan. Sa loob ng 6 na buwan, sa disiplina, magkakaroon ka ng portfolio ng mga pinagkukunan na binabago ang iyong relasyon sa pera. Ang ipinapangako dito ay hindi instant miracle. Ito ay isang landas na may malinaw na hakbang, desisyon, microtest, pagsasaayos, at automation. Kapag pinagsama mo ang maliliit na pinagkukunan, lumilikha ito ng compound effect. Kapag nagsimulang lumago ang isa, nagbubukas ito ng oras para bumuo ng susunod. Ito ay nagdudulot ng paglago, hindi lamang sa account sa bangko, kundi sa pakiramdam ng kontrol, pag-asa, at posibilidad. Magsimula sa maliit, mag-isip ng malaki, at hayaan ang sistema na gumana para sa iyo. Ang pinakamalaking bitag sa pananalapi na nararanasan ng karamihan ay ang pagpapalit ng oras sa pera. Mukhang lohikal, nagtatrabaho ka, tumatanggap ng kabayaran para sa oras, nagbabayad ng mga bill at inuulit. Ngunit may nakatagong hangganan sa estratehiyang ito, ang limitasyon ng 24 na oras sa iyong araw. Kahit gaano ka man kagaling, hindi mo maibebenta ang higit pa sa 24 na oras kada araw. Ito ang dahilan kung bakit maraming tao ang patuloy na nagtatrabaho ng husto ngunit, sa kabaligtaran, nananatili pa rin sa parehong kalagayan. Nang maunawaan ko ito, napagtanto ko na ang buong buhay ko ay itinayo batay sa isang modelo na labis ng napuno.
Napagod ako ng sobra sa paniniwalang mas maraming pagsisikap ay magdadala ng mas maraming pera. Ngunit hindi ito nangyari. Ang hatid lamang ay pagod na katawan, pagkabalisa, at pakiramdam ng kawalan ng kapangyarihan. Sa sandaling iyon, nagising ako sa katotohanan, hanggat patuloy kong ipinagpapalit ang oras para sa pera, palagi akong magiging alipin ng oras at hindi magiging may-ari ng aking pinansyal na buhay. Pagkatapos ng 40 taon, nagiging mas kritikal ang usaping ito. Ang katawan ay hindi na tumutugon sa parehong paraan sa walang katapusang oras ng trabaho at madalas, mas kaunti ang binabayad ng merkado para sa oras ng trabaho habang tumatanda ang tao. Ngunit may isang bentahe, sa edad na 40 o 50, nakabuo ka na ng sapat na karanasan upang makalabas sa siklong ito. Bitbit mo ang isang kaalaman na maaaring maging produkto, serbisyo, sistema, o lisensya. Ang kaalamang ito ang susi upang maparami ang resulta nang hindi pinaparami ang oras ng trabaho. Sa halip na ikaw ang direktang manggagawa, nagiging lumikha ka ng mga sistemang gumagana kahit hindi ka laging naroroon. Tanungin mo ang sarili, kung titigil ako sa pagtatrabaho ngayon, patuloy pa rin ba ang aking kita? Kung ang sagot ay hindi, panahon na upang baguhin ang estratehiya. Nagsisimula ang pagbabagong ito sa konsepto ng leverage. Isipin ang mga musikero na nagre-record ng isang album. Naglalaan sila ng oras sa pag-record, ngunit tumatanggap sila ng royalties sa bawat beses na tumutugtog ang kanilang musika, kahit natutulog sila. Isipin ang mga may akda ng libro, mga profesional na gumagawa ng online courses, mga negosyante na nagde-develop ng proseso at nagre-rehistro ng patente, mga taong nag-invest sa mga paupahang ari-arian. Ito ay mga asset na nilikha isang beses lamang ngunit patuloy na bumubuo ng kita. Ito ay hindi pantasya, ito ay modelo ng negosyo na nakabatay sa mga asset at sistema. Sa iyong kaso, maaaring ito ay isang kurso, isang ebook, isang software, isang prangkisa, isang subscription club, o anumang serbisyo na maayos ang estruktura upang gumana kahit hindi ka naroroon sa bawat minuto. Ang unang hakbang ay baguhin ang pananaw. Sa halip na tanungin, magkano ang kikitain ko bawat oras, itanong, ilang tao ang maaaring maapektuhan ng aking nilikha. Binubuksan ng tanong na ito ang mga bagong posibilidad. Sa paggawa ng bagay na maaaring ulitin, ipamahagi, lisensyahan, o i-automate, pinapalawak mo ang iyong kita nang hindi kinakailangang maging pisikal na naroroon sa bawat transaksyon. Magsimula sa maliit, isang checklist, isang praktikal na gabay, isang nakarecord na konsultasyon. Maglagay ng simbolikong halaga, subukan sa ilang tao, at obserbahan ang resulta. Gamitin ang digital na plataporma upang maipadala kahit wala ka, otomatikong schedule, online na pagbabayad, digital na library. Pinapalaya ng automation ang oras, at ang oras na napalaya ay muling inilalagay sa paglikha ng ibang asset. Sa ganitong paraan, lumilikha ng isang positibong siklo. Mahalaga ring maunawaan na ang sipag sa trabaho ay hindi ang kalaban ay ang linear na trabaho na walang pagpaparami. Ang pagsusumikap sa mga sistemang, produkto, at proseso na maaaring ulitin ay ganap na naiba sa pagsusumikap sa pagbebenta ng oras. Ito ay estratehikong pagsisikap. At ang estratehikong pagsisikap na ginawa sa loob ng ilang buwan ay maaaring magbunga ng taon-taon. Nang maunawaan ko ito, nagsimula akong ilaan ang aking enerhiya sa paggawa ng kontrata sa ibang mga lungsod, pag-automate ng paghahatid, at pagsasanay sa mga koponan. Sa maikling panahon, nakabuo ako ng modelo na gumagana habang ako ay natutulog. Ang kalayaang ito ay hindi dumating magdamag, ito ay bunga ng buwan ng maingat na pagtatayo, ngunit sulit ang bawat sandali. Maaari mong gamitin ang parehong lohika, kahit na sa kasalukuyan ay mayroon ka lamang isang trabaho. Kung nagtatrabaho ka para sa isang kumpanya, gumawa ng panlabas na proyekto. Kung may negosyo ka na, tukuyin ang bahagi ng iyong proseso na maaaring maging independenteng produkto, isang training, isang manual, isang prangkisa, isang digital na pakete. Kung may talento ka, gawing isang bagay na maaaring i-record, i-scale, at ipamahagi. Ito ay isang dahan-dahang transisyon mula sa linear na tagapagbigay ng serbisyo tungo sa lumikha ng mga asset at sistema. Ang pagbabagong ito ay nagdudulot din ng isa pang makapangyarihang epekto, mas kaunting pagkabalisa. Ipinapakita ng mga pananaliksik na ang mga taong may otomatiko o diversified na kita ay nakararamdam ng mas kaunting kawalang katiyakan sa pananalapi at mas mataas na kabutihan, dahil alam nilang hindi sila umaasa lamang sa aktibong oras upang kumita ng pera.
Ang emosyonal na seguridad na ito ay nagpapataas ng pagiging malikhain at sigasig sa inobasyon. At, nakakatawang pangyayari, ito rin ang kalayaang mental na nagbibigay daan upang lumikha ka ng mas maraming asset. Lumalabas ka sa mode ng pagliligtas at pumapasok sa mode ng paglikha. Upang gawin itong praktikal, magtakda ng hamon. Sa loob ng 30 araw, maglaan lamang ng 30 minuto bawat araw upang bumuo ng isang micro-asset, isang produkto o serbisyo na hindi nangangailangan ng iyong presensya sa real time. Maaaring ito ay isang mini e-book, isang nakarecord na klase, isang pakete ng profesional na tips, isang otomatikong spreadsheet, o isang simpleng serbisyo na gumagana sa buwanang subscription. Sa pagtatapos ng 30 araw, ilunsad ito sa maliit na grupo. Ang layunin ay hindi yumaman magdamag, kundi basagin ang mental barrier, at patunayan sa sarili na posible ang kumita ng pera nang hindi ipinagpapalit ang oras ng direkta. Kapag napagtanto mo na ang iyong oras ang pinakalimitadong yaman, titigil ka sa pagbebenta nito sa mababang halaga. Sisimulan mong gamitin ito upang bumuo ng bagay na maaaring dumami. Ito ang daan upang sirain ang modelo ng saturadong linear na kita at pumasok sa teritoryo ng tunay na pinansyal na kalayaan. Unti-unti, hindi ka na umaasa sa mga oras na nabenta, kundi nagiging may-ari ka ng mga asset, sistema, at otomatikong daloy ng kita. At ang transisyon na ito, kapag nagsimula pagkatapos ng 40 taon, ay mas makapangyarihan pa, dahil dala nito ang karunungan, karanasan, at layunin. Hindi ka lamang bumubuo ng kita, bumubuo ka ng pamana. Ang pinakamahalagang punto ng lahat ng narinig mo dito ay simple, ngunit nakakapagbago. Ang iyong kita ay walang edad, ito ay may pananaw. Ang susi upang lampasan ang limitasyong pinansyal ay hindi sa pagtaas ng oras ng trabaho, kundi sa pagbabago ng paraan ng pag-isip, paglikha ng halaga, at pagpaparami ng pinagmumulan ng kita. Sa bawat pagkakataon na kinukwestiyon mo ang lumang paniniwala, sa bawat pagkakataon na nag-aaral ka ng bago at inilalapat ito sa praktikal na paraan, lumalapit ka sa piling grupo ng mga taong kontrolado ang sariling kapalarang pinansyal. Magpatuloy sa landas na ito. Ang susunod na video na lilitaw sa screen ay magdadala sa iyo upang umakyat ng isa pang hakbang sa ebolusyon ng karunungan upang maging 1% na mas mahusay kaysa sa kasalukuyan mong estado. Salamat sa iyong presensya, hinihintay kita sa susunod na video.